Sa harap ng salamin, maingat na pinagmasdan ni Emilia ang kanyang sarili. Katatapos lamang niyang mag-ayos para sa kanyang unang araw ng trabaho bilang sekretarya ng CEO ng isang prestihiyosong kumpanya. Siya'y isang simpleng dalagang probinsyana na naglakas loob makipagsapalaran sa lungsod ng Maynila upang masuportahan ang kanyang amang may liver cancer at nangangailangan ng liver transplant. Sa ngayon, nakikitira lamang siya sa bahay ng kanyang tiyahin dahil hindi pa niya kayang magbayad ng sariling popahan, lalo na't kailangang pagkasyahin ang perang dala niya para sa isang buong buwan. Hindi rin siya sanay sa mabilis at magulong buhay sa Maynila. Emilia, gusto mo bang ihatid ka na lang ng tiyuhin mo papunta sa kumpanya? Baka maligaw ka o mahirapan sa daan, tanong ng kanyang tiyahin na halatang nag-aalala. Hindi na ho, Chang. Alam ko naman na ho ang daan papunta roon, magalang niyang sagot habang pilit na inaalis ang kaba sa kanyang tinig. Sigurado ka ba? Ayoko namang mapahamak ka, muling tanong ng kanyang tiyahin, bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha nito. Opo, sigurado na po ako. Sige po, aalis na po ako, mahinahon niyang palem bago tuluyang lumabas ng bahay upang simulan ang kanyang biyahe patungo sa kumpanya. Pinili niyang sumakay ng jeep dahil mas komportable siya rito. Bukas ang mga bintana at pinto, kaya hindi siya gaanong naaapektuhan ng kanyang claustrophobia. Karaniwan din siyang umuupo sa unahan kapag may bakante upang maiwasan ang masikip na bahagi ng jeep. Ngunit nang makarating na siya sa gusali ng kumpanya, isang bagong pagsubok ang bumungad sa kanya. Sa harap ng elevator na magdadala sa kanya sa top floor, bigla siyang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay at binti, kasabay ng malamig na pawis na bumalot sa kanyang noo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, at tila kinakapos siya ng hangin. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, hindi niya napansin ang isang lalaking tumabi sa kanya at pumindot ng elevator. Nang bumukas ang pinto ng elevator, wala sa sariling pumasok si Emilia, kasunod ng lalaki. Wait, who is this? Tanong ni Alejandro sa kanyang sarili habang tinitingnan ng babaeng sumabay sa kanya sa elevator. Si Alejandro ay CEO ng kumpanya, kilala sa industriya ng real estate holding and development. Ang elevator na iyon ay eksklusibo para sa kanya dahil ayaw niyang may kasabay na maaaring makagambala sa kanyang konsentrasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita upang paalisin ang babae, tuluyan nang nagsara ang pinto ng elevator. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang yamakap ang babae kay Alejandro. Ang pagkilos na ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa kanya, at kasabay nito ay naramdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Para bang nawalan siya ng kontrol sa sarili, at sa kanyang isipan ay nagtanong siya, "What is happening to me?" Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang pakiramdam na tila lumalabas na ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib dahil sa sobrang lakas at bilis ng tibok nito. Sa kabila ng kanyang pagkalito, napansin niyang tila nagugustuhan ng kanyang katawan ang init at higpit ng yakap ng babae, habang ang mukha nito ay nakasubsob sa kanyang dibdib kaya't hindi niya makita ang ekspresyon nito. Sa kabilang banda, si Emilia naman ay tila nakalimot na nasa loob siya ng elevator na nakasarado. Nadala siya ng amoy panlalaki ng taong nasa tabi niya, na naging dahilan upang maglakbay ang kanyang isipan sa isang di inaasahang pantasya. Sa kanyang imahinasyon, nakita niya ang kanilang mga sarili kung saan ginagawa niyang unang tuwing gabi ang malapad na dibdib ng binata. Ngunit bigla siyang nagising mula sa kanyang pantasya nang marinig niya ang malamig ngunit mahinahong boses ng lalaki. "Miss, pwede mo na akong bitawan. Nandito na tayo sa top floor at bukas na rin ang elevator," wika nito. Agad namang bumitaw si Emilia kay Alejandro, kahit pa gustong-gusto niyang manatili sa init ng bisig nito. Namula ang kanyang pisngi sa labis na hiya, kaya't napayuko siya at nagpaumanhin. "Pasensya na ho, hindi ko ho sinasadya. Nadala lang ako ng takot ko. Ito kasi ang unang beses na sumakay ako sa elevator, at may claustrophobia rin po ako." "Pasensya na po," magalang niyang paliwanag. Ilang segundo ring napatitig si Alejandro kay Emilia. Napansin niya ang kaba at takot sa mga mata nito, kaya't agad siyang umiwas ng tingin. Sa halip na pagsabihan ito, dir-diretso siyang naglakad palabas ng elevator at tumungo sa kanyang opisina. Naiwan si Emilia sa loob ng elevator, at sa kanyang sarili ay bumulong siya ng may halong hiya, nakakahiya. Pagkatapos, lumapit siya sa isa sa mga cubicle sa top floor upang magtanong kung saan ang opisina ng kanilang CEO.
Agad naman siyang itinuro ng kanyang tinanong sa tamang direksyon. Salamat po, magalang niyang pasasalamat bago siya tumungo sa opisina. Nang marinig niya ang salitang, pasok, maingat niyang binuksan ang pinto at tahimik na pumasok. Ngunit laking gulat niya nang makita ang lalaking nakasabay niya sa elevator, ang parehong lalaking pinagpantasyahan niya kanina. Samantala, si Alejandro naman ay muling nakaramdam ng kakaibang bilis ng tibok ng kanyang puso nang sandaling tumama ang kanyang tingin kay Emilia. Para bang naririnig niya ang bawat pintig ng kanyang puso, na tila mas malapit ito sa kanyang tainga kaysa sa kanyang dibdib. Sir, papasensya na po ulit sa nangyari kanina sa elevator. Hindi ko ho talaga intensyon na yakapin kayo. Hindi lang po talaga ako nakapag-isip ng maayos sa oras na iyon, at nadala rin po ako ng takot ko kaya bigla ko ho kayong nayakap, paliwanag ni Emilia na halatang kinakabahan. Walang ekspresyon sa mukha ni Alejandro habang tinitingnan niya si Emilia. Sa malamig ngunit propesyonal na tono, sinabi niya, just forget about that. Pumunta ka na sa pwesto mo sa labas ng silid, mismong pinto ng opisina ko. Kanina ka pa hinihintay ng dati kong sekretarya na si Paula na siyang magtuturo sa iyo ng trabaho. Siya tuluyang aalis ng kumpanya. Pagkatapos ng kanyang sinabi, tumalikod si Alejandro at bumalik sa kanyang mesa, pilit na itinatago ang epekto ng kanilang pagkikita sa kanyang damdamin. Masusunod po, aalis na po ako. Paulem, magalang na wika ni Emilia bago siya tumalikod, binuksan ng pinto, at maingat na lumabas ng silid. Hindi niya napansin ang matamang tingin ni Alejandro na sinusundan siya hanggang sa maisara niya ang pinto. Sa sandaling iyon, napabuntong hininga si Alejandro, nakatingin pa rin sa pintong nilabasan ng dalaga. Sa kanyang isipan ay naglaro ang mga tanong at damdaming matagal nang hindi niya naramdaman. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo, pero tila kakaiba ang epekto mo sa akin, bulong niya sa sarili habang pilit niyang inuunawa ang tibok ng kanyang puso. Ngayon lang ulit may nagpatibok ng puso ko, isang bagay na akala ko'y hindi na mangyayari. Was it because of the hug? Tanong niya sa sarili, ang kanyang mga matay tila nawawala sa kawalan habang nakatitig sa pinto. Maya-maya, huminga siya ng malalim at pilit na isinantabi ang kanyang nararamdaman. Kung ano man itong nararamdaman ko, sana'y hindi ito makaapekto sa kumpanya. Ayoko mawala o gumuho ang lahat ng pinaghirapan ko dahil lang sa pagbuhay mo sa puso kong matagal nang nahimlay, seryosong wika niya habang muling ibinalik ang atensyon sa mga dokumentong nakakalat sa kanyang lamesa. Miss Reyes, in my office now, may awtoridad ngunit kalmadong utos ni Alejandro sa intercom. Agad namang tumalima si Emilia at dali-daling pumasok sa opisina. Magandang umaga po, sir. Ano pong maipaglilingkod ko? Magalang niyang tanong habang maingat siyang lumapit sa kinaroroonan ni Alejandro. Hindi ba't may claustrophobia ka? Tanong ni Alejandro, na ikinagulat ni Emilia. Kita sa kanyang mukha ang pagkalito sa biglaang tanong ng kanyang boss. Yes po, sagot niya ng may pag-aalinlangan, hindi sigurado kung bakit iyon ang naitanong ni Alejandro. Kung ganoon, umorder ka na lang ng lunch mo sa cafeteria at ipa-deliver, para hindi mo na kailangang bumaba. Ipasabi mo na rin ang lunch ko. Magpatulong ka kay Paula, alam na niya ang numero ng tatawagan at kung anong pagkain ang gusto ko, mahabang paliwanag ni Alejandro na sinamahan ng bahagyang ngiti sa kanyang manipis na labi. Salamat po, sir. Gagawin ko po ang sinabi niyo, sagot ni Emilia na may halong tuwa at pasasalamat. Nagpaalam siya at tumalikod na sana nang muli siyang tawagin ni Alejandro. Alalahanin mo na magagawa mo ito sa oras. Order ka na lang ng pagkain mo para hindi ka na matakot, dagdag na wika ni Alejandro na ikinangiti ni Emilia. Opo, sir. Maraming salamat po, masiglang sagot ni Emilia, hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang mukha. Sa kanyang isipan, iniisip na lamang niyang tanungin si Paula tungkol sa presyo ng mga pagkain sa cafeteria o kaya'y magbaon na lamang siya. Nang maisara niya ang pinto ng opisina, isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Alejandro. Sige po, o-order na po ako para may deliver na agad at makakain na rin po kayo, magalang na paalam ni Emilia bago siya tuluyang lumabas ng opisina. Habang si Alejandro naman ay napabuntong hininga. Nakakaloko ang ngiti mo, bulong niya sa sarili. Mabuti na lang at napigilan kong umiti habang magkasama tayo. Muli niyang ibinalik ang atensyon sa kanyang trabaho, pilit na itinatago ang epekto ng presensya ni Emilia. Bandang alas 5 ng hapon, muling tinawag ni Alejandro si Emilia gamit ang intercom.
Agad namang tumugon ang dalaga at pumasok sa opisina. Sir, pinapatawag niyo raw po ako, magalang niyang tanong. Sumabay ka na sa akin bumaba, maikli ngunit may autoridad na sagot ni Alejandro. Po, tanong ni Emilia, halatang naguguluhan sa sinabi ng kanyang boss. Sumabay ka na sa akin sa elevator pagbaba. Mas makakabuti para sa iyo kung doon ka sasakay sa elevator na ginamit ko kanina dahil walang ibang gumagamit noon bukod sa akin. Kahit papaano, hindi ganoon kasikip, paliwanag ni Alejandro. Namula ang pisngi ni Emilia habang napagtatanto niyang ang elevator na iyon ay eksklusibo pala para sa kanyang boss. Opo, sir. Maraming salamat po, sagot ni Emilia, pilit na itinatago ang kaba at hiya. Sa kabila ng kanyang pagkalito, naramdaman niya ang pag-aalala ni Alejandro para sa kanya, bagay na nagbigay ng kakaibang init sa kanyang puso. Maraming salamat po, pero mas mabuti na po sigurong sumabay na lang ako kay Paula. Kayo na rin po ang nagsabi na eksklusibo lamang sa inyo ang elevator na iyon kaya hindi po talaga bagay na gamitin ko iyon, magalang ngunit mariing tugon ni Emilia sa alok ni Alejandro. No, I insist, madiing sagot ni Alejandro, ang kanyang tinig ay puno ng awtoridad. Huwag na nating patagilan pa. Aayusin ko lang ang mga gamit ko at bababa na tayo pagkatapos, putol niya sa anumang sasabihin pa sana ni Emilia. Hindi na nagawang magsalita pa ni Emilia at tahimik na lamang siyang lumabas ng opisina ng kanyang boss. Sa kanyang isipan, hindi niya mapigil ang pag-alitan ang sarili. Ibang klase ka rin naman talaga, Emilia. Unang araw mo pa lang sa trabaho, bida-bida ka na. Eksklusibong elevator pa talaga ang sinakyan mo, at niyakap mo pa ang boss mo. Tapos ngayon, makikisabay ka na naman sa elevator. Ayusin mo ang sarili mo, nako. Huwag na huwag kang magkakamaling yamakap ulit baka mapagkamalan kang tuko, bulong niya sa sarili habang naupo sa kanyang mesa, sabay gulo sa kanyang buhok dala ng pagkabahala. Emilia, pugad ba ng kwago ang buhok mo o sadyang makulit lang ang ulo mo? Tanong ni Paula na halatang nag-aalala. Hindi na malaya ni Emilia na nakatayo na pala ito sa harapan niya. Agad naman siyang umayos ng upo at wala sa sariling sinuklay ang magulong buhok. Wawala naman, nauutal niyang sagot. Pilit na itinatago ang kanyang kaba. Kung sabi mo sige, aalis na kami. Umuwi ka na rin kung may gagawin ka pa. Ipagpabukas mo na lang yan. Ayaw ni Sir ng overtime, gusto niya pagtungtong ng alas 5:30, lahat ay nakauwi na. Mahabang paliwanag ni Paula, ang boses nito ay puno ng kabaitan. Salamat sa impormasyon, Paula. Uuwi na rin ako mamaya. Ingat kayo. Tugon ni Emilia habang kumakawi pa ito sa papalayong si Paula. Nang makaalis na ang kasamahan, agad niyang inayos ang kanyang mga gamit. Sakto naman, lumabas na rin si Alejandro mula sa opisina nito. Let's go, malamig ngunit maikli niyang yaya kay Emilia, saglit lamang siyang tinapunan ng tingin bago na unang maglakad papunta sa elevator. Dali-dali namang tumayo si Emilia at sumunod dito. Nang nasa harap na sila ng elevator, napalunok siya ng malalim upang labanan ang takot na unti-unting bumabalot sa kanyang kalooban. Pwede mo akong yakapin katulad ng ginawa mo kanina kung natatakot ka, walang emosyon ngunit seryosong saad ni Alejandro habang pumapasok na sa elevator. Agad namang sumunod si Emilia, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Ayos lang po ako, pagsisinungaling ni Emilia, bagamat halata sa nanginginig niyang boses ang takot. Paimpol niyang itinago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa likod. Ikaw ang bahala, sagot ni Alejandro sabay kibit balikat, abala na sa pagpindot ng button ng elevator. Ilang segundo lang, sumara na ang pintuan ng elevator. Tahimik na napaupo si Emilia, pilit na nilalabanan ang nararamdamang takot. Habang bumababa ang elevator, tila kasabay nito ang pagkawala ng kontrol ni Emilia sa kanyang sarili. Napapikit siya at, sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang idinikit ang kanyang mukha sa kaliwang braso ni Alejandro. Pilit niyang iniiwasan ang makita ang paligid, at sa halip ay naaliw siya sa amoy ng mamahaling pabango ng kanyang boss na tila nagbibigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Hahawak din pala, tumatawang sambit ni Alejandro sa kanyang isipan habang pilit niyang nilalabanan ang pagguhit ng ngiti niya sa kanyang mga labi. Kilala kasi siya bilang CEO na kakausapin ka lang kapag iuutos siya at palaging seryoso sa buhay, at gusto niyang manatiling ganon ang imahe niya sa kumpanya. Kung pwede lang patagilan ng oras, kahit ilang minuto lang sana'y ginawa ko na para tumagal pa tayo ng ganitong posisyon,
Isip-isip ni Alejandro nang biglang nakaramdam ng pagkadismaya nang mapansin niyang malapit na sila sa ground floor. Ngunit sa halip na magpadala siya sa kanyang nararamdaman ay huminga siya ng malalim at tumuwid siya ng tayo saka nagsalita. Pinapayagan kitang sumakay dito sa elevator anytime you want. Pero kung natatakot ka o hindi mo kayang mag-isa, agahan mong pumasok para magkasabay tayo sa pag-akyat sa floor. Huwag mong tatangkaing maghagdan. Baka hindi ka pa man nangangalahati ay bumigay na agad ang tuhod mo dahil sa taas ng aakyatin mo, mahabang wika ni Alejandro sa seryosong boses habang diretso siyang nakatingin sa pinto ng elevator. Mula sa likuran ni Alejandro ay sumilip si Emilia kung nasaang floor na sila at nang makita niyang nakarating na sila sa kanilang destinasyon ay tila napaso siyang lumayo kay Alejandro at umayos siya ng tayo. Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator kaya lumabas na si Alejandro at sumunod na rin agad siya rito. Noted, sir, nakayukong wika ni Emilia para ikubli ang kanyang nararamdaman dahil naging cling na naman siya kanina sa elevator, ngunit tila hindi naman siya narinig ni Alejandro dahil dirdiretso na itong naglakad palabas ng gusali at basta na lamang siyang iniwan. Bakit parang iba ang kinikilos niya sa sinasabi niya? Kung magpaalala siya at mag-alala, daig ko pa ang may malubhang sakit na kailangan ingatan at laging paalalahan. Ngunit sa kilos niya ay para siyang tuod na walang pakiramdam at walang pakialam, ni hindi man lang ako nilinggan, naguguluhang sambit ni Emilia habang sinusundan ng tingin si Alejandro. Ang sanggit, pero buti na lang talaga binabawi niya ang pagiging maalalahanin niya, dagdag pang saad ni Emilia bago siya nakangusong naglakad palabas ng gusali. Kinaumagahan ay maagang pumasok si Emilia sa trabaho, ngunit saka lamang niya napagtanto na makapasok na siya sa gusali. Teka, bakit sobrang aga ko? Huwag mong sabihing gusto mong makasabay sa elevator si Sir Alejandro, tanong niya sa kanyang sarili. Ay ewan, makikigamit na lang siguro ako ng elevator. Hindi ko nahihintayin si Sir. Masyado na akong nagpapavip, ginagawa ko ng personal bodyguard ang boss ko, sambit ni Emilia at tinuntun na nga niya ang kinaroroonan ng elevator na exclusive lang para kay Alejandro. Nang nasa harap na siya ng elevator ay tila bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo kasabay ng biglang paglakas ng pintig ng kanyang puso. Ramdam niya ang biglang panginginig ng kanyang mga kamay at ang pagtulo ng ilang butil ng pawis niya sa katawan gayong malamig naman sa loob ng gusali. Napalunok na lamang din siya nang makaramdam siya ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang biglang dumating si Alejandro na kaagad namang hinawakan ang kanyang kamay na nanginginig, habang ang isang kamay naman ni Alejandro ay pinindot ang elevator button. Sorry, I'm late. Something came up, saad ni Alejandro na ikinalingon ni Emilia. Kinuha naman ni Alejandro ang pagkakataong iyon upang hilahin si Emilia papasok ng elevator. Nang makapasok sila sa elevator at nagsara na ito ay napatingin si Emilia sa kamay ni Alejandro na magkahawak. Nararamdaman niya na hinihimas ito gamit ang hinlalaki nito na tila ba paraan ito upang pakalmeyin siya. Ngunit sa halip na kumalma ay tila mas lalo pang bumilis ang tibok ng dibdib ni Emilia na ngayon ay naglalakbay na rin ang isipan niya. Katulad ng unang tagpo nila noon sa elevator ay kusa na lamang may lumabas na image sa isipan ni Emilia, magkahawak kamay silang naglalakad sa tabing dagat habang pinaglalaro niya ang mga buhangin na kanilang tinatapakan. Tumigil ka, Emilia. Boss mo ang pinagpapantasyahan mo. Mahiya ka naman. Kagat labi niyang pagsaway sa kanyang sarili. Pero normal lang naman na pagpantasyahan ko siya, Lalo pat siya na ang nagpapakita ng motibo, sambit naman ang isang bahagi ng isip niya. Wala kang dapat na nararamdaman kahit ano. Mas lalong hindi mo dapat binibigyan ng mali siya ang mga ginagawa at sinasabi ng boss mo. Sadyang mabait lang talaga si Sir Alejandro kaya inaalala ka niya. Walang labis, walang kulang, pagkukumbinsi niya sa kanyang sarili na walang palya niyang inuulit-ulit sa kanyang isipan sa bawat araw na lumipas. Lumipas ang 3 buwan na ganoon ang naging setup nila ni Alejandro at Emilia. Halos hindi na sila mapaghiwalay at sa bawat araw na lumipas ay walang ibang ginawa si Emilia kundi paalalahanan ang kanyang sarili na huwag bigyan ng mali siya ang mga ginagawa ni Alejandro at pigilan ang sarili niyang huwag mahulog dito. Tila tadhana na ang kalaban ni Emilia dahil tadhana na mismo ang gumawa ng paraan ng pagtrato sa kanya ni Alejandro at hindi lang iyon basta concern para sa isang empleyado. Kasalukuyang nasa loob ng elevator si Emilia. Pinili niyang gamitin ang elevator para sa lahat sa pag-asang may makakasabay siya na pwede niyang makapitan kapag tinaik siya ng sakit niya ng claustrophobia, ngunit hindi iyon nangyari.
Mag-isa lamang siya sa elevator. Hindi niya kasama si Alejandro dahil mas pinili nitong magpaiwan sa kumpanya kaysa pumayag na sumama rito para i-meet ang isang kliyente sa restaurant na medyo may kalayuan sa kumpanya. Ditong umaga lang kasi naalala ni Alejandro ang meeting niya para sa araw na ito. Hindi pa sana niya maaalala kung hindi pa pinaalala ni Emilia kay Alejandro kaya galit niya kaya niya ang sarili niya kahit ang totoo ay natatakot siyang sumakay sa elevator na hindi ito kasama. Huminga ng malalim, Emilia. Kaya mo to. Hindi ka pwedeng magpadala sa takot mo. Pagpapakalma ni Emilia sa kanyang sarili habang pikit mata siyang nagpapakawalan ng malalim na buntong hininga. Nakakuyom na rin ang kanyang kamao na parehong nanginginig at tagaktak na rin ang kanyang pawis sa noo. Rinig na rinig niya rin ang malakas at pagtibok ng kanyang dibdib. Nasa ganoon siyang sitwasyon nang biglang tumigil ang elevator at magpatay-sindi ang ilaw sa loob nito. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng elevator sa pamamagitan ng pagpindot ng elevator button ngunit tila hindi iyon gumana. Sinubukan niya ring pindutin ang iba pang button, ngunit kahit isa sa mga iyon ay walang gumagana. Maging ang emergency button ay hindi rin gumagana kaya naman hindi na napigilan pa ni Emilia na magpanak at kalampagin ang pinto gamit ang kanyang dalawang kamay. Tulong! May nakakarinig ba sa akin? Pakiusap, tulungan niyo ako. Malakas niyang sigaw habang kinakalampag niya ang pinto. Malakas ang bawat kalampag niya sa pinto, ngunit ang matagal pa ay unti-unti na iyong hamina at bumagal dahil sa panginginig at unti-unting pagkahilo. Kinakapos na rin siya ng hangin at malalim na ang kanyang bawat paghinga habang naliligo siya ng sarili niyang mga pawis. Buksan niyo to. Pakiusap, nahihirapan na akong huminga. Nang hihinang sambit ni Emilia kasabay ng unti-unting pagbigay ng nanginginig niyang tuhod dahilan para unti-unti siyang mapaluhod habang nakalapat pa rin sa pinto ng elevator ang dalawa niyang kamay na panay pa rin ang kalampag sa pinto. Sir Alejandro, tulong, ang huling nasambit ni Emilia bago siya nawalan ng malay. Sa kabilang banda naman ay hindi mapakali si Alejandro sa kanyang kinauupuan. Kanina pa sila nag-uusap ng kamiting niya, ngunit wala siyang maintindihan sa mga sinasabi nito dahil kanina pa lumilipad ang isip niya. Hindi siya mapakali at hindi rin siya makapag-focus sa meeting dahil inaalala niya si Emilia. Nasaksihan niya kung gaano ito katakot sumakay ng elevator noong unang araw niya ito sa kumpanya kaya alam niyang hindi maganda ang idea niya na hinayaan na lang ito na mag-isa, ngunit hindi rin naman niya ito napilit na sumama sa kanya kaya wala rin itong napagbilhan kundi hayaan na lang ito. Sinigurado naman ito sa kanya na kaya nitong mag-isa. Mr. Robles, are you with me? Pagpukaw na atensyon niya sa kanyang kamiting na si Mr. Esguerra. I'm sorry, Mr. Esguerra, but I have to go. I think it's better to reschedule our meeting. Paghingi ng paumanhin ni Alejandro sa kausap kasabay ng kanyang pagtayo. But this is urgent, Mr. Robles. Mariing wika ni Mr. Esguerra na bakas sa mukha at boses ang pagtutol sa nais ni Alejandro. This is also urgent, mariinding namang tugon ni Alejandro. I have to go, aniya at dirdiretso siyang lumabas ng restaurant para pumunta sa parking lot. Habang nasa biyahe siya ay halos pare-pareho niya ang sasakyan niya para lamang makarating agad sa kumpanya. Ilang minuto nga lang ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon at agad siyang sinalubong ng nagpapanik ng gwardiya sa labas ng gusali. Sir, may problema ho, agad na bungad nito sa kanya. Ano yon? Bilisan mo at nagmamadali ako, tugon niya habang sinisilip niya ang loob ng gusali para hanapin si Emilia. Si Miss Emilia ho, tugon ng gwardiya sa nanginginig na boses. Agad naman napalingon si Alejandro sa kausap nang marinig niyang banggitin ang pangalan ng babaeng kanina pa niya inaalala. What about her? Natrap ho siya sa elevator. Nandoon na po ngayon ang elevator technician para po tulungan si Miss Emilia, nanginginig na saad ng gwardiya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit hindi niyo ako tinawagan? Galit na tanong ni Alejandro. Tinatawagan ho namin kayo pero hindi ho namin kayo makontak, tugon ng gwardiya na hindi maitago pa ang takot. Minsan lang kasi magalit o magtaas ng boses si Alejandro at kapag nangyari yun, lahat damay sila. Napahugot naman ng malalim na hininga si Alejandro na mapag-alaman niyang kasalanan naman pala niya kung bakit hindi siya nasabihan kaagad. Hindi niya kasi chinek ang phone niya. Gaano siya katagal sa loob? Kalmado ng tanong ni Alejandro kahit sa loob-loob niya ay gusto na niyang manapak dahil sa pag-aalala niya. Mag-iisang oras na ho, tugon ng gwardiya.
Holy crap, bulalas ni Alejandro dala ang labis niyang pag-aalala sa kaibigan. Bukas ang pinto. Nandoon ho siya sa elevator na ginamit ng iba pang empleyado, imporma sa kanya ng gwardiya na sumunod pala sa kanya papasok ng kumpanya. Mabilis lang naman niyang narating ang tapat ng elevator kung saan ay naabutan niya ang dalawang elevator technician. Ang bagal niyong kumilos. Tumabi nga kayo, galit na senggal ni Alejandro sa technician at malakas niyang itinulak ang mga ito palayo sa pinto ng elevator at gamit ang buong lakas niya ay tinangka niyang buksan ang elevator gamit lamang ang kanyang mga kamay. Hindi na niya naisip pang may mas alam sa kanya ang mga technician sa pagbubukas ng elevator dahil sa pag-aalala niya. Sir, hindi ho makakatulong ang ginagawa niyo. Kami na ho rito. Tumabi na ho kayo. Kalmadong saad ng isa sa mga dalawang technician na hawak pa rin ng isang device na ginagamit nito ayusin. Ayusin niyo ang trabaho niyo. Kapag may nangyaring masama kay Emilia dahil sa bagal niyong kumilos, mananagot kayo sa akin, galit na saad ni Alejandro bago siya napilitang lumayo sa elevator. Thank God, naibulalas na lamang ni Alejandro nang sa wakas ay magkaroon na ng puwang sa pagitan ng dalawang pinto na kaagad namang hinayla ng technician sa magkabilang direksyon para tuluyan na itong bumukas. Ngunit muli rin siyang nataranta nang tuluyang bumukas ang elevator at bumungad sa kanya ang walang malay na si Emilia na nakahiga na sa malamig na sahig. What the fudge? Emilia, puno ng pag-aalalang sigaw ni Alejandro sa kanyang natatarantang nilapitan ang walang malay na si Emilia at walang pagdadalawang isip niya itong binuhat. Tumabi kayo, galit na senggal ni Alejandro sa technician na nakaharang sa pinto, bago niya binalingan ang gwardiya na naroon pa rin at nakikiusyoso. At ikaw, ihanda mo ang kotse, nasa bulsa ko ang susi, utos niya rito na agad naman itong sinunod at nauna na itong lumabas sa gusali. Ayusin niyo yung elevator ngayon din at siguraduhin niyong hindi na mauulit to, kung ayaw niyong mawalan ng trabaho. Malamig na utos ni Alejandro sa technician bago siya lumabas ng gusali habang buhat-buhat niya ang walang malay na si Emilia. She had a panic attack, but she's okay now, pero makakatulong pa rin kung maiiwasan niyo ang anumang makakapag-concentrate. Tipid niyang tugon. Walang anuman. Maiwan na muna kita at may iba pa akong mga pasyenteng aasikasuhin, paalam ng doktor kaya naiwan ng nagbabantay mag-isa si Alejandro. I'm glad you're safe. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may nangyari sa'yo. Wala akong ibang sisisihin kundi sarili ko. Kung sana kasi hindi kita hinayaang mag-isa, hindi sana ito nangyari. Pero ano ba naman kasing karapatan kung pilitin kang damaykit sa akin 24/7? Hindi mo naman ako boyfriend, ha? How I wish na boyfriend mo na talaga ako, but I'm not, eh. Hindi ko nga magawang magtapat sa'yo pero sana naman hayaan mo akong alagaan ka at panatili kang ligtas sa lahat ng pagkakataon, kahit yun lang dahil hindi ko alam kung kakayanin ko kapag muli kang nalagay sa panganib dahil sa kapabayaan ko. Pagkausap ni Alejandro sa natutulog na si Emilia saka maingat niyang hinawakan ang kaliwa nitong kamay na nasa gilid ng kama gamit ang dalawa niyang kamay. Dahil sa kanyang ginagawa ay unti-unti nang nagising si Emilia mula sa kanyang pagkakahimbing habang pinaglalaroan niya ang kamay nito. I'm sorry if this happened to you. Sorry kung hindi kita nasamahan at hinayaan kitang mag-isa na harapin ang takot mo, but don't worry, ito na ang una at huling pagkakataon na hahayaan kitang mag-isa. Kung kailangan ko ay cancel ang meeting ko para lamang samahan ka, gagawin ko, puno ng pagsisising sambit ni Alejandro na malinaw na narinig naman ni Emilia. Puno ng kaguluhang nakatingin kay Alejandro na hawak-hawak pa rin ang kanyang kamay. Sir Alejandro, sambit ni Emilia sa bahagya pang nanghihina na boses. Agad namang napaangat ng tingin si Alejandro at ganoon na lamang ang tuwa niya nang makita niyang gising na si Emilia, at bago pa man siya makapag-isip ay kusa na lamang kumilos ang katawan niya upang tumayo mula sa pagkakaupo upang yakapin ito ng mahigpit. Thank God you're awake, pinag-alala mo ako. Puno ng galak na sambit ni Alejandro habang yakap-yakap niya si Emilia. Hindi nagawang umimik ni Emilia nang bigla na lamang siyang yakapin ni Alejandro, ngunit isang bagay lang ang malinaw sa kanya ngayon, dahil sa mga sinabi nito kanina at sa mga kilos nito, iba na nga talaga ang treatment na ibinibigay sa kanya ni Alejandro. Hindi na ito normal employer, higit pa roon ang trato nito sa kanya. Ngunit kahit may idea na siya sa kung bakit ganoon na lang ang trato sa kanya ay pinili na lamang niyang isantabi ang bagay na iyon dahil ayaw niyang bigyan ng kahulugan ang lahat ng ginagawa nito kung hindi pa sa bibig nito mismo manggagaling. Sir, pwede niyo na ho akong bitawan. Gusto ko na pong maupo,
Nag-aalangang sambit ni Emilia na agad namang pagkilos kay Alejandro palayo sa kanya. Sorry, nakayuko nitong paghingi ng tawad habang napapakamot pa siya sa kanyang ulo. Kinuha niya naman ang pagkakataong iyon para maingat na umupo sa ibabaw ng kama. Ayos lang ho. Teka, may kailangan ka ba? May gusto ka bang inumin o kainin? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Alejandro na hindi na magkamayaw sa kung ano ang gagawin. Wala naman ho, pero pwede na ho ba akong lumabas ng hospital? May kailangan ho kasi akong top-using report sa opisina, nag-alang ang tugon ni Emilia. Huwag mo nang isipin yun for now, just rest, mamayang gabi na kita ihahatid sa inyo para makapagpahinga ka pa at makabawi ka ng lakas. Huwag mo nang isipin yun for now, just rest mamayang gabi na kita ihahatid sa inyo para makapagpahinga ka at makabawi ka ng lakas. Baka makasama sa'yo kung ibabiyahe na kita kaagad, tugon naman ni Alejandro. Pero po, no more buts, I just order something for lunch. Diyan ka lang, saad ni Alejandro na bigla na lang naging seryoso sa kanya. Kaya naman napalunok na lamang si Emilia at sinundan na lamang ng tingin ito habang naglalakad. Here it is, binalatan ko na yan dahil baka ayaw mo nang may balat na mansanas, wika ni Alejandro habang inaalok sa kanya ang platito na may mansanas na walang banat. Nag-aalangan namang tinanggap ni Emilia ang inabot ni Alejandro sa kanyang mansanas na nasa platito. Salamat, may pinabili rin akong orange at mangga. Sabihin mo lang kung gusto mong kumain para maipagbili, Alejandro na nakaagaw ng atensyon ni Emilia. Sandali, ikukuha lang kita ng tubig na maiinom, palam sa kanya ni Alejandro na dali-daling tumayo upang lumapit sa kinaroroonan ng tubig. Sinundan naman ng tingin ni Emilia ang bawat galaw ni Alejandro, at habang nakatuon kay Alejandro ang buong atensyon niya ay biglang nabuhay sa loob-loob niya ang kakaibang tuwa. Tila may humaplos sa kanyang puso sa nakikita niyang eksena sa kanyang harapan. Ngayon lamang niya naramdaman ang pag-aalagang hindi niya inakalang mararamdaman niya sa buong buhay niya. Sanay kasi siya ang nag-aalaga sa mga mahal niya mula sa lola at lolo niyang parehong pumanaw hanggang sa papa niyang may kasalukuyang may iniindang sakit, ngunit bago pa man siya malunod sa tuwang kanyang nararamdaman ay ibinaling niya na lang ang kanyang tingin sa ibang direksyon. Dahil sa pagkaka-ospital ni Emilia ay naging mas maalaga na sa kanya si Alejandro. Palagi siya nitong pinaalahanan na hintayin niya ito kapag aakyat na siya, at kapag bababa naman ng ground floor, mahigpit ring ibinibili ni Alejandro sa kanya na huwag siyang aalis nang hindi nito alam o hindi ito kasama, ngunit sa isang araw ay nahuli si Emilia sa oras na napagkasundoan nila ni Alejandro dahil mag-alas 8 na siyang nakarating ng kumpanya dahil natagalan siyang gumising. Mukhang nasa taas na si Sir Alejandro. Nakakahiya naman kung tatawagan ko pa siya para lang sabihing nandito na ako, sigurado naman hindi siya magagalit kapag hindi ko sinunod ang bilin niyang huwag akong mag-iisang aakyat. Sambit ni Emilia nang mapansin niyang wala sa lobby si Alejandro kung saan ito palaging naghihintay sa kanya. Bahala na nga, mail late na ako kapag hindi pa ako kumilos, natatarantang wika ni Emilia at napatakbo siya papunta sa elevator, ngunit katulad ng dati ay nasa tapat pa lamang siya ng elevator ay bigla na lang nag-iba ang tibok ng kanyang dibdib. Bigla na lamang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib, at nanginginig na rin ang kanyang magkabilang kamay kasabay ng unti-unting paglitaw ng kanyang isipan ng araw na natrap siya sa elevator, ngunit bigla ring nabura sa kanyang isipan ang alaalang iyon kasabay ng pagkawala ng kanyang takot nang mula sa kung saan ay naramdaman niya ang paghawak ni Alejandro sa kanyang kaliwang kamay na naghatid ng kuryente sa buo niyang katawan. Sir Alejandro, masiglang pulas ni Emilia na magtama ang kanilang paningin. Sabi ko naman sa'yo hindi mo kailangan harapin mag-isa ang takot mo. I'm here, nakangiting saad nito bago pindutin ang elevator button. May kinuha lang ako sa kotse. Buti nakita kitang papunta rito habang papasok ako ng building, dagdag pa nito bago siya hinayla papasok ng elevator. Habang nasa loob na ng elevator ay hawak pa rin ni Alejandro ang kamay niya, at nakatitig lamang siya roon at para bang may binubuo siyang bagtong sa kanyang isipan at naroon ang sagot. Iba na onong nararamdaman ko, hindi ko na lang nakikita si Sir Alejandro bilang boss ko, at presensya pa lamang niya ay sapat na upang kumalma ako. At mali ito, ang ambisyoso ko naman para mahulog kay Sir Alejandro gayong langit at lupa ang aming pagitan, sambit ni Emilia sa kanyang isipan na buong araw siyang hindi pinatahimik dahilan upang pagpasyahan niyang humanap ng distractayon para mawala ang nararamdaman niya para kay Alejandro. Si Francisco ang naisip niyang distractayon, ang strategic assist ni Alejandro noon.
Palpanay ang lapit sa kanya at palagi siyang inaalok na kumain sa labas pero palagi niya itong iniiwasan at tinatanggihan. Himala at hindi mo ako iniiwasan. Anong nakain mo? Katapusan na ba ng mundo? Natatawang biro sa kanya ni Francisco na magkasabay silang gumamit ng printer. Grabe ka naman. Hindi ba pwedeng nagbabagong buhay lang ako? Saka wala namang dahilan para umiwas ako sa iyo eh. Hindi ka naman siguro nangangagat, ganting biro ni Emilia. Hindi mo sure? Malay mo dati pala akong vampira, tumatawang tugon ni Francisco. Maniniwala na sana ako kung maputi ka, kaya lang hindi naman nagkakalayo ang balat natin. Tumatawa rin namang saad ni Emilia na siyang naabutan ni Alejandro na kalalabas ng opisina nito. "We raise, in my office now," sigaw ni Alejandro na umagaw ng atensyon ng lahat ng naroon. Bigla namang napalunok si Emilia at nagpaalam na siya kay Francisco at dali-dali siyang sumunod kay Alejandro papasok ng opisina nito. "Sir, may kailangan ho kayo?" tanong ni Emilia sa nanginginig na boses. "Sit down," malamig na utos ni Alejandro. Walang imik namang sinunod ni Emilia ang utos ni Alejandro habang panay ang kanyang lunok dahil tila nanunuyo ang kanyang lalamunan dahil sa takot lalo pat madilim ang mukha ni Alejandro kanina nang tawagin siya. "Hindi ko gusto yung nakita ko kanina. Oras ng trabaho pero nakikipaglandian ka sa ibang empleyado. Hindi mo ba alam na bawal ang office romance sa kumpanya ko?" Istriktong tanong ni Alejandro na madilim pa rin ang mukha na nakatingin sa kanya habang umiigting ang panga nito. Wala naman ho sa employee handbook na bawal ang office romance sa kumpanya, pagdadahilan naman ni Emilia. "Wala nga sa handbook pero personal kong pinagbabawal," mariing tugon ni Alejandro. "Ang unfair naman ho ata nun," protest naman ni Emilia. "Just follow my order kung ayaw mong mawalan ng trabaho si Mr. Herrera," may pagbabantang saad ni Alejandro na agad namang ikinaalarma ni Emilia. "You heard me. You cannot associate yourself with another man aside from me. You're mine, Emilia," mariing wika ni Alejandro na ikinuyom naman ng kamao ni Emilia. "Moalang-galang lang ho sir, pero hindi niyo ho ako pagmamayari kaya hindi niyo ho ako maaaring diktahan sa kung anong dapat at hindi ko dapat gawin," naiinis na tugon ni Emilia na pinipigilan lamang ang sarili magtaas ng boses dahil ayaw niyang pairalin ang emosyon niya. "Hindi nga, hindi pa," may diing saad ni Alejandro na tila may nais ipakahulugan. "Ano pong ibig niyong sabihin salubong ang kilay na tanong ni Emilia? Siguro ay panahon na para umamin ako. I love you, Emilia. Unang pagkikita pa lang natin ay minahal na kita. Unang pagtatagpo pa lang natin ng landas ay napatibok mo na agad ang aking puso na ang akala ko ay hindi na muling titibok. Ang totoo niyan ay wala akong interes sa babae. Mas gusto ko pang tambak na trabaho kaysa kumilala ng babae na mga nirereto sa akin ng mga kaibigan ko, hanggang sa dumating ka at ipinaramdam mo sa akin kung gaano kasarap ang pakiramdam na may inaalagaan at may minamahal," pag-amin ni Alejandro na ikinagulat ni Emilia. "Pero boss ko ho kayo," may pagtutol na saad ni Emilia. "So ikaw na nga mismo ang nagsabi na wala sa handbook ang pagbabawal ng office romance," pagbabalik ni Alejandro kay Emilia na sinabi nito kanina. "Pero hindi naman ho kasi kayo ordinaryong empleyado lang ng kumpanya. Boss ho namin kayo," pangangatwiran naman ni Emilia na pinagkibit-balikat na lamang ni Alejandro. "I'm still a human, Emilia. I have feelings. I am capable of loving too," kibit-balikat na tugon ni Alejandro. "Hindi niyo ho naiintindihan. Langit at lupa ho ang pagitan natin," saad ni Emilia na napataas ang boses dahil tila hindi maunawaan ni Alejandro ang pinapanto niya. "I love you for who you are, Emilia. Liligawan kita. And that's final," mariing wika ni Alejandro at hindi na binigyan pa ng pagkakataon si Emilia na tumutol. Katulad nga ng sabi ni Alejandro, niligawan niya si Emilia sa kabila ng pagtutol nito. Kung dati ay maalaga na siya kay Emilia, ngayon ay nagmas maalaga pa siya. Pinalipat na rin niya sa kanyang opisina si Emilia para hindi na ito nawawala sa kanyang paningin at sinusundo niya rin ito kaya naman ay hindi na naulit pa ang nangyari na minsan ay nagkasalisi sila sa pagpasok ng kumpanya. "Saan ka pupunta? Kailangan mo ba ng kasama?" agad na tanong ni Alejandro nang mapansin niyang tumayo si Emilia mula sa upuan nito. Napaikot na lamang ng mata si Emilia dahil minsan ay owa na rin talaga si Alejandro sa pag-aalala sa kanya. "Kalma. Kukunin ko lang sa labas ang pinrint kong documents," aniya. Bukas na bukas bibili ako ng printer para dito sa opisina para hindi ka na lumalabas," wika ni Alejandro na ikinabagsak.
Gagastos maski magkano para sa'yo, kibit-balikat na ni Alejandro. Sir Alejandro naman, pwede bang kahit ngayon lang makinig naman kayo sa akin, pasiga na wika ni Emilia na nauubusan na ng pasensya dahil sa matigas ang ulo nito. Pwede naman, pero sa isang kondisyon, nakangising tugon ni Alejandro na ikinasingkit ng mga mata ni Emilia. Sa ngisi pa lang kasi nito ay tiyak niyang may pinaplano ito. Ano yun? Lakas loob pa ring tanong ni Emilia. Stop calling me sir. Just call me Alejandro. But I prefer baby. Love, hon, babe. Sir, hindi na nakakatuwa. Sir, hindi na nakakatuwa, inis na sigaw ni Emilia na hindi niya na napigilan pa. Kakasabi ko lang naman sa'yo na huwag mo akong tatawagin na sir. Gusto mo ba umorder na ako agad ng printer at mag-hire ako ng personal assistant mo para may nauutusan ka na sa mga gagawin mo? Pamba-blackmail naman ni Alejandro kay Emilia. Oo na. Oo na. Alejandro na kung Alejandro, napipilitang pagpayag ni Emilia. Gusto mo copper pa, Tutal konduktor ka naman. Ang init ng ulo at kuryente sa katawan, bulong niyang dagdag bago pa maglakad palabas ng opisina ni Alejandro. Konduktor pala ng kuryente sa katawan, Akala ko ako lang ang nakukuryente tuwing naghahawak ang kamay namin. Pakipot pa, gising sambit naman ni Alejandro at pinagmasdan ang pintong nilabasan ni Emilia. Mag-alas 4 na pala, biglang sambit ni Alejandro. Emilia, anong gusto mong kainin? O-order ako ng merienda natin, wika ni Alejandro sa malambing na boses na agad namang nagpaangat ng tingin ni Emilia. Hindi na, ikaw na lang. Hindi naman ako nagugutom saka may ginagawa pa ako, tugon ni Emilia sa kamuli rin niyang ibinalik ang kanyang tingin sa harap ng computer. Hindi pwedeng ako lang ang kakain. Sabay tayong kakain. Pero kung ayaw mong iwan ang trabaho mo, pwede naman kitang subuan, nakangising saad ni Alejandro na ikinaikot ng mata ni Emilia. Bakit mo pa ako tinanong kung hindi mo rin naman pala tatanggapin ang sagot ko? Sambit ni Emilia na hindi man lang tinapunan ng tingin si Alejandro. Baka lang kasi may gusto kang kainin, pero since wala kang request na pagkain, ako na lang ang pipili. Relax ka lang dyan, tugon ni Alejandro. Hindi na sumagot pa si Emilia at mas pinili na lamang niyang mag-focus sa trabaho, at nagulat na lamang siya nang may lapag na pizza sa kanyang mesa si Alejandro. Kumain ka muna. Hindi ka dapat nagpapagutom. Ikukuha lang kita ng maiinom sa pantry, wika ni Alejandro sa malambing na boses sa kaagad itong lumabas ng opisina niya. Naiwan namang mag-isa si Emilia sa opisina na hindi na napigilan pa ang luha dahil sa nag-uumapaw nitong tuwa sa kanyang nararamdaman. Sa mga oras na ito, siya itong secretary ni Alejandro, pero kung pagsilbihan siya nito ay para bang siya pa ang boss sa kanilang dalawa, at kahit pa madalas siyang masungit o kumontra ay hindi niya maikakailang gustong-gusto niyang pakiramdam na inaalagaan at inispoil. Sa mesa ang hawak nitong baso na may lamang tubig at dali-dali itong lumapit sa kanya. Anong nangyari? May masakit ba sa'yo? Do you need anything? Sunod-sunod na tanong ni Alejandro. Ngunit sa halip na sumagot ay mahigpit siyang niyakap ni Emilia at mas lalo pa itong naiyak. Hey, you're making me worried. Talk to me. Tell me what's wrong, punong pag-aalalang sambit ni Alejandro habang hinahagod pa ang likod ni Emilia. Mas masaya lang ako, sambit ni Emilia sa gitna ng kanyang pag-iyak. Agad namang humiwalay sa kanya si Alejandro para magkaharap sila saka maingat nitong hinawakan ang kanyang magkabilang pisngi na basang-basa ng luha. Masaya ka. Kanina ka pa umiiyak, hindi kumbinsidong saad nito. Tears of joy to, natatawang tugon ni Emilia. Pero bakit ka bigla-biglang umiiyak? Nag-aalala pa ring tanong ni Alejandro. Bigla ko lang napagtanto na ang swerte ko sa'yo at masaya akong nakilala kita, nakangiting wika ni Emilia sa kabila ng kanyang mga luha. Bigla namang gumuhit ang masayang ngiti sa mga labi ni Alejandro sa kanyang narinig saka maingat niyang ipinahid ang luha sa magkabilang pisngi ni Emilia gamit lamang ang kanyang mga kamay. Maswerte rin naman ako sa'yo. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napapasaya. Makita lang kita, binigyan mo ng kulay ang mundo ko. Mahal na mahal kita, Emilia. Mahal na mahal din kita, Alejandro. Sambit ni Emilia sa malamyos na boses na biglang nagpatigil ng kamay ni Alejandro na kanina pa humahaplos sa mukha ni Emilia dahil sa gulat. Wait, did you just confess to me? Hindi makapaniwala ang tanong ni Alejandro nang magsingkin sa kanya ang sinabi ni Emilia. Natatawa namang tumango si Emilia dahil sa naging reaksyon niya.
Oo, at pwede mo nang itigil ang panliligaw mo dahil sinasagot na kita, masayang tugon ni Emilia. Holy cow, this is good news. Thank you, Emilia. Tuwang-tuwang bulalas ni Alejandro sa kabigla na lamang niyakap si Emilia na panay lamang ang tawa dahil sa reaksyon niya. Pangako, hindi mo pagsisisihan ang naging desisyon mo. Araw-araw pa kitang liligawan at hindi ako magsasawa na alagaan at pagsilbihan ka. I'll give you the love that you deserve, pangako ni Alejandro sa gitna ng kanilang yakapan. Tinupad nga ni Alejandro ang pangako niya kay Emilia. Patuloy pa rin niyang niligawan si Emilia kahit na ikasal na sila at mas lalo pa siyang naging maalaga rito. Maging ang pamilya nito sa probinsya ay inalagaan niya. Kumuha din siya ng nurse para alagaan ang papa niya na kagagaling lang sa liver transplant. Nag-hire na lamang si Alejandro ng mag-aasikaso sa mga ito dahil ayaw nilang tumira sa Manila dahil ayaw nilang umalis ng probinsya. Ngunit ang talagang inaalala ni Alejandro ay ang claustrophobia ni Emilia na hanggang ngayon ay bitbit pa rin ito. Tatakot kasi siyang mag-panic attack ito nang hindi siya kasama. Ayoko, natatakot ako. May mga nabasa ako na in-expose daw ang mga pasyente sa mga kinatatakutan nila para malabanan nila ang takot. Ayokong ganun din ang mangyari sa akin. Hindi ko kaya, mariing tanggi ni Emilia nang tangkain na naman niya itong kumbinsihin na sumailalim sa isang treatment. May ibang paraan naman. Hindi kailangan i-expose ka sa takot mo, tugon ni Alejandro sa kalmado at malambing na boses upang iparamdam kay Emilia na wala itong dapat ikatakot. Alam ko pero ayoko pa rin. Hindi ko pa kaya. Saka ayos lang naman ako, Hindi naman nagaanong na-trigger, pilit pa rin ni Emilia na ikinabuntong hininga na lamang ni Alejandro. I understand. Basta kung handa ka na at gusto mong subukan, sabihan mo lang ako, sasamahan kita, hindi kita pababayaan. Tugon na lamang ni Alejandro dahil ayaw niyang pilitin si Emilia sa gusto niya, lalo pa kung hindi pa ito handa. Baka makasama rito at sa dinadala niyang sanggol kung pipilitin niya itong magpa-therapy. Nirerespeto mo ang desisyon ko at salamat dahil palagi kang nandyan para sa akin, para sa amin na magiging anak natin. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Emilia na madalas nang nagiging emosyonal dahil sa kanyang pagbubuntis. Basta nandito lang ako palagi, katulad ng palagi kong sinasabi noon, hindi mo kailangang harapin ang takot mong mag-isa. You have me. Meron kang masasandalan at paghuhugutan ng lakas, wika ni Alejandro habang marahang hinahagod ang likod ni Emilia. Aray, biglang daing ni Emilia. Why? What happened? Nagpapanik na tanong ni Alejandro na hindi malaman kung sa mukha ba ni Emilia siya hahawak. Hindi niya maipinta ang iniinda niyang sakit sa tiyan. Mangganganak na yata ako, nahihirapang sambit ni Emilia dahil sa matinding sakit ng kanyang nararamdaman sa bandang tiyan. Teka, kukunin ko lang ang susi ng kotse, tugon ni Alejandro saka nagmadali siyang nagtungo sa kanilang silid upang kunin ang susi ng kotse. Kaagad namang isinugod sa ospital si Emilia at matiwasay naman nilang nairaos ang panganganak. Habang tulog si Emilia ay abala naman itong si Alejandro sa pagkontak sa isang employment agency para humanap ng kasambahay at isa pang babysitter para hindi na gaanong mahirapan si Emilia sa pag-aalaga sa kanyang anak. Mabilis lang naman lumipas ang mga taon at ngayon ay may 5 taong gulang na silang panganay na anak na lalaki. Pinangalanan nila itong Emilio. At may 3 taong gulang na rin naman silang anak na babae na pinangalanan naman nilang Liliana, at sa murang edad ay alam na ni Emilio ang tungkol sa claustrophobia ng kanyang ina dahil 3 taong gulang pa lamang ito ay ipinaintindi na ni Alejandro ang kondisyon ni Emilia, at dahil doon ay sobrang maalaga na ng panganay nilang anak at maging ang bunso nila. Lagi itong pumapagitna sa kanilang mag-ina kapag lalabas silang tatlo at kailangan nilang sumakay ng elevator na labis-labis namang nagpapataba ng puso ni Emilia. Tulad na lamang ngayon, kasalukuyan silang nasa kumpanya ni Alejandro at naglalakad patungo sa elevator. Mommy, hawak lang po kayo sa akin mamaya ha. Sa amin lang din po kayo titingin o pwede rin naman po kayong pumikit para po hindi kayo matakot. And don't forget to breathe slowly and deeply po, like before, paalala ng kanyang anak na si Emilio nang nasa tapat na sila ng elevator. Don't worry, Mommy, we're here po. Kami po ang bahala sa'yo. Promise Daddy that we take care of you like how you take care of us. Segunda pa ng kanyang bunsong anak na ikinangiti na lamang niya bago siya yumuko at nangingiting pinanggigilan ang pisngi ng kanyang mga anak na ngayon ay umaastang bodyguards niya. Noted, babies. We love you, Mommy. Sabay na saad ng mga bata.
I love you too, my angels, sambit ni Emilia kasabay ng pagyakap niya sa mga bata. Maayos naman silang nakarating nang hindi inaatake ang claustrophobia niya dahil sa mga anak niya na palaging binibigyan ng lakas na harapin at labanan ang takot niya. Ninong Prangko, masayang sigaw ni Emilio nang makita niya ang Ninong Prangko niya na nakatayo malapit sa printer na kaagad namang lumingon sa direksyon nila dahil sa kanyang sigaw. Emilio, may favorite inaanak, sigaw rin naman na pabalik ni Francisco at sinalubong ng mahigpit na yakap si Emilio. Ang laki mo na, komento ni Francisco at ginulo pa ang buhok ni Emilio. Mommy, puntahan na po natin si Daddy sa office niya. I want to surprise him. Pagkausap ni Liliana sa kanyang mommy Emilia habang nakangusong hinihila ang laylayan ng damit nito. Natatawa namang ginugulo ni Emilia ang buhok ni Liliana dahil umiral na naman ang pagiging dad's girl nito. Kapag ganito kasing dadalaw sila kay Alejandro sa kumpanya nito ay ayaw na ayaw nitong maan talaga ang pagpunta nila sa opisina kahit ilang minuto lang dahil nagtatantrums na ito. Sure, baby. Nakangiting tugon ni Emilia sa kanyang bunsong anak bago siya umayos ng tayo upang kausapin si Francisco. Ikaw na muna ang bahala kay Emilio, maniningil daw yan ng regalo mo sa birthday niya. Hindi ka kasi pumunta, suyuin mo na yan at dadalhin ko na si Liliana sa daddy niya bago pa umiyak, palm niya kay Francisco. Hindi na nga niya nahintay pa ang sagot nito. Hinawakan na niya ang kamay ni Liliana at dinala niya sa opisina ni Alejandro na naabutan nilang may inas-ikasong mga papeles. Daddy, masiglang pagtawag ni Liliana sa kanyang ama na si Alejandro na kaagad namang napatingin sa kanyang direksyon. Kaagad na gumuhit ang malawak ng ngiti sa mga labi ni Alejandro sa pagkakita niya sa kanyang bunsong anak. My princess, sambit ni Alejandro saka siya dali-daling tumayo at patakbong sinalubong ang kanyang munting prinsesa na kaagad na yamakap sa kanya nang sila'y magkalapit na. Hey, I'm happy, masiglang wika ni Liliana habang nakakapit sa leg ng kanyang amang si Alejandro. I'm happy to, baby, nakangiting tugon ni Alejandro bago pinakawalan ang anak. Ngayong napalitan na ng nagtatakang ekspresyon ng kaninang galak na nagbabakasyong mukha nang mapansin niyang wala ang kanyang panganay na anak. Worst, Emilio, salubong ang kilay niyang tanong kay Emilia na nakatayo lamang malapit sa pinto ng kanyang opisina. As usual, nangungurakot na naman sa ninong niyang kuripot, pigil ang tawang tugon ni Emilia. Buti nga sa makong na yun, tumatawang anya ni Alejandro. Bigla naman lumaki ang mga mata ni Emilia sa kanyang narinig at taranta siyang nagsalita. Alejandro, wifi pang mo, mariin ngunit may kahinaang sambit ni Emilia para paalalahanan si Alejandro na nasa loob ng silid ang kanilang anak. Nasapo na lamang ni Alejandro ang kanyang bibig, napagtanto niya ang salitang lumabas sa bibig niya. Oops, sorry, nasambit na lamang niya. Daddy, what's the makong? Inosenteng tanong ni Liliana na nakakunot noon na nakatingala kay Alejandro. Napahilot na lamang sa kanyang noo si Emilia sa narinig niyang tanong sa kanyang bunsong anak. Iyan na nga ba ang sinasabi ko? Kausapin mo yang anak mo, Alejandro. Kapag yan natutong magsalita ng kung ano-ano, ano sinasabi ko? So sa sana ka matutulog. May pagbabantang saad ni Emilia. Han naman, nakangusong wika ni Alejandro na ikinairap lamang ni Emilia. Huwag mo akong mahanhanan. Ayusin mo yan, sa pantry na muna ako, magtitimpla lang muna ako ng juice na maiinom nyo. Mahabang saad ni Emilia dahil mag-alas 3 na ng hapon at tiyak niyang gutom na rin si Alejandro. Iniwan na nga ni Emilia ang mag-ama niya sa opisina ni Alejandro, inabala na muna niya ang sarili niya sa pagtitimpla ng juice sa pantry. Habang abala siya sa pagtitimpla ng juice ay naisip niya muli ang pagkukumbinsi sa kanya ni Alejandro na sumailalim na siya sa treatment upang hindi na niya maging problema ang claustrophobia niya. Naalala niya rin kung paano siya alagaan at pahahanap sa elevator. Siguro'y panahon na nga para sundin ko ang payo ni Alejandro para hindi na rin ako inaalala ng mga anak ko tuwing sasakay ako ng elevator. Hindi ako maaaring magpadala sa takot ko habang buhay. Kailangan ng matapos ito, sambit ni Emilia. Nang walang pagdadalawang isip ay agad na niyang tinawagan ang kaibigan ni Alejandro na doktor. Are you sure about this? Baka nabibigla ka lang, kaagad na tanong ng nasa kabilang linya nang sabihin niya rito ang sadya niya. Sigurado ako sa desisyon ko, doktora, at hindi kita tatawagan kung nagdadalawang isip pa rin ako. Napag-isipan ko na to noon. Pero ngayon lang ako nabigyan ng lakas na ituloy ito dahil sa mga anak ko at asawa ko. Sila ang lakas ko.
Kahit ano pang pagdaanan ko ay gagawin ko, nakahanda ako, puno na determinasyon na tugon ni Emilia. Good. I'll schedule you talking therapy next week. I have to review your symptoms and I'll give a physical exam before anything else, formal na saad ng nasa kabilang linya. Pwede bang bukas na mismo? Tanong ni Emilia. O kahit sa susunod na araw na lang kung may iba kayong appointment bukas. Gusto ko na talagang masimulan ang treatment ko sa lalong madaling panahon, pahabol na saad ni Emilia. Wala naman akong gaanong pasyente bukas ng hapon. Pwede na kitang maasikaso ng hapon mga bandang 2:00, bago ang appointment ko ng 3:00, tugon ng kausap niya sa ikinatuwa ni Emilia. Pupunta ako Ryan bukas na bukas din. Salamat, Doktora. Paalam sa kausap ni Emilia. Pagkapatay ni Emilia ng tawag ay ipinagpatuloy niya na ang pagtimpla ng juice at agad na siyang bumalik sa opisina ni Alejandro na naabutan ni Emilia ang mag-ama niya na nagkukulitan sa loob ng opisina. Sino gusto ng juice? Malakas na tanong ni Emilia habang palapit sa mga ito. Sabay-sabay namang napalingon sa kanya ang mga bata maging si Alejandro. Sabay na kumuha ang mga bata at mabilis na kumuha ang mga ito. Kaagad namang pamwesto si Emilia sa tabi ni Alejandro sa couch habang abala ang mga bata sa pag-inom ng juice, at nang makaupo na siya ay humugot siya ng malalim na hininga sa kinaagaw ang atensyon ni Alejandro. Kinausap ko si Doktora. Pupunta ako sa klinik niya bukas ng hapon para masimulan na ang treatment ko, anunsyo niya sa ikinagulat ni Alejandro habang nag-uunahan naman sa pagyakap sa kanya sina Liliana at Emilio. Don't worry, Mommy, we'll be with you. Malambing na wika ng kanyang anak na si Emilio. Kuya is right, Mommy. Hindi ka po magiging alone, we will be your bodyguard as always, pagsang-ayon naman ni Liliana sa sinabi ng kuya niya. Naluhan na lamang si Emilia sa labis na tuwa dahil sa suporta at pagmamahal na natatanggap niya sa kanyang mga anak. I'll cancel all my appointments tomorrow, hon. Sasamahan ka namin ng mga bata. You don't have to face this alone, saad naman ni Alejandro na nakabawi na sa kanyang pagkabigla at ginawaran pa siya ng masuyong halik sa noo. Thank you, hon. Sobrang swerte ko at kayo ang naging pamilya ko, wala na akong mahihiling pa, maluhaluhang wika ni Emilia na inakay pa niya si Alejandro para sumali sa yakapan nilang mga bata. Wakas.